Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang paano mapapabuti ang daloy ng dugo at kalusugan ng pagkalalaki sa pamamagitan ng tamang pagkain sa umaga. Kung gumising ka at ang iyong ari ay malamig, malambot, o simpleng walang buhay, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ang pakiramdam na yon ay maaaring ang pinakaunang babala na napuputol ang daloy ng iyong dugo kung saan ito pinakamahalaga. At narito ang nakakagulat na katotohanan. Maaaring hindi ang iyong puso, hormones, o kahit ang iyong edad ang sanhi ng paghina, kundi ang iyong almusal. Oo, ang inosenteng piraso ng toast o mangkok ng cereal na kinakain mo sa loob ng mga dekada ay maaaring tahimik na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo na responsable para sa iyong mga erection, iyong lakas, at iyong pagkalalaki. Ako si Dr. Rowena Bautista. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga lalaking lampas sa hinta na maibalik ang kanilang sirkulasyon, performance, at sigla ng walang mga tableta o mapanganib na pamamaraan. At ang natuklasan ko ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga doktor. Ang pagpapagaling sa iyong intimate na daloy ng dugo ay madalas na nagsisimula sa pinakahindi napapansing lugar, ang iyong kusina. Nakita mo, marami sa aking mga pasyente ang nagulat ng matuklasan na isang simpleng pagkain. Oo, isa lang na kinakain unang-una sa umaga ay may kapangyarihang ibalik ang init, lakas, at katigasan sa kanilang mga umaga. Hindi ito kakaiba o mahal. Malamang na nakita mo na ito ng 100 beses. Ngunit hindi mo napagtanto kung ano ang magagawa nito para sa iyong pagkalalaki. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano natural na maibabalik ng pang-araw-araw na pagkain ito ang sirkulasyon sa iyong pelvis at ari sa paraang sumusuporta sa iyong mga artery, iyong lakas, at iyong kumpiyansa ng sabay-sabay. At kapag inihayag ko kung paano ito nakikipagsanib sa 4 na iba pa upang paramihin ang mga epekto nito, mauunawaan mo kung bakit tinatawag ito ng mga kalalakihan na kanilang bagong pambihirang tagumpay sa umaga. Magsimula na tayo, bago tayo magsimula. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ay isang magandang pagkakataon para gawin ito at siguraduhing itapang bell para hindi mo makaligtaan ang makapangyarihang tunay na payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking lampas 60. At kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Gusto kong marinig kung paano kita mas mapagsisilbihan. Sige, simulan na natin. 1. Ang iyong almusal ay maaaring tahimik na sumasabotahe sa iyo. Sa loob ng maraming taon, akala ko ay ginagawa ko ang lahat ng tama. Sinimulan ko ang bawat araw tulad ng ginagawa ng milyon-milyong lalaki na lampas sakti isang mainit na tasa ng kape, isang piraso ng toast, at kung minsan ay isang mangkok ng cereal. Ito ay mabilis, pamilyar, at komportable. Hindi ko ito kinwestiyon, ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. Tuwing umaga, napapansin ko ang isang kakaibang bigat sa aking mga binti, isang kakulangan sa enerhiya, at ang pinakamasama, ang hindi komportableng pakiramdam na walang buhay doon sa ibaba. Noong una, sinisi ko ito sa edad, tulad ng ginagawa ng maraming lalaki. Ngunit ang natutunan ko ay nagpagulat sa akin at binago ang paraan ng pagtingin ko sa kalusugan ng mga lalaki magpakailanman. Nakita mo, ang iyong unang kain sa araw ay may malaking kapangyarihan. Pagkatapos ng pag-aayuno sa buong gabi, ang iyong katawan ay nasa isang heightened state of sensitivity.
Ang kinakain mo sa unang oras na yon ay nagtatakda ng tono para sa iyong blood sugar, iyong sirkulasyon, iyong mga hormone, kahit na ang iyong mga ereksyon para sa buong araw at sa kasamaang palad, karamihan sa mga karaniwang pagkain sa almusal para sa mga matatandang lalaki puting tinapay, matatamis na cereal, kahit na mga biniling muffin ay ginagawa ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. Pinatataas nila ang iyong blood sugar. Nagdudulot ng pamamaga sa iyong mga artery at pinipigil ang mismong mga daluyan na responsable sa daloy ng dugo sa iyong pelvis at ari. Isipin mo yon. Tuwing umaga, maaari mong hindi namamalayan na pinapakipot ang mga artery na nagpapakain sa iyong pagkalalaki. Ang paninigas na yon, ang malamig na pakiramdam, ang pagkawala ng gana, hindi ito maiiwasan. Ito ay biochemical. Ito ay pamamaga. Ito ay direktang resulta ng pagkain ng mga pagkaing nagnanakaw sa iyong katawan ng nitric oxide. Sumisira sa lining ng iyong mga daluyan ng dugo at hinaharangan ang sirkulasyon kung saan mo ito pinakagusto. Bilang isang doktor, nakita ko ang pattern na ito sa libu-libong lalaki. At sa sandaling gumawa sila ng isang simpleng pagbabago, pag-alis ng maling pagkain at pagdaragdag ng tama, ang mga resulta ay maaaring maging malalim. Nagbabalik ang enerhiya. Ang mga erection ay nararamdamang mas malakas. At ang mga umaga ay nagsisimulang maramdaman tulad ng dati. O mas mabuti pa, ang magandang balita, nais ng iyong katawan na gumaling. Naghihintay lang ito na itigil mo ang pagkakamali at simulang ibigay kung ano talaga ang kailangan nito. At lahat ito ay nagsisimula sa isang berdeng pagkain na hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki. Puno ito ng mga compound na nagpapalakas ng sirkulasyon at kapag kinain mo ito, unang-una sa umaga, ang mga resulta ay maaaring maramdaman halos kaagad. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ito at kung paano nito maibabalik ang iyong lakas sa mga paraan na maaaring magulat ka. 2. Ang mahinang ereksyon ay madalas na issue sa daloy ng dugo. Hindi lang pagtanda. Magiging tapat ako sa iyo. Karamihan sa mga lalaking pumupunta sa aking klinika ay naniniwala na ang kanilang humihinang mga ereksyon, kakulangan sa enerhiya, o pagkawala ng gana ay bahagi lamang ng pagtanda. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng, "Dok, siguro hindi na ako 30 anyos." At naiintindihan ko ang pakiramdam na yon dahil sa loob ng maraming taon. Sinabihan tayo na ang paghina ng performance ay presyo lamang na binabayaran natin para sa pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na yon ay hindi totoo? Ang nakita ko ng paulit-ulit ay nasa karamihan ng mga kaso. Ang tunay na issue ay hindi edad, kundi daloy ng dugo. Tama iyon. Hindi ito ang pagbagsak ng iyong testosterone o pagkasira ng iyong katawan. Ito ay ang unti-unting pagkasira ng sirkulasyon sa mga lugar na pinakamahalaga. At madalas itong nagsisimula ng tahimik. Maaari mo itong mapansin bilang isang bahagyang pamamanhid, isang pakiramdam ng kabigatan sa pagitan ng iyong mga binti, isang umaga na hindi nagsisimula tulad ng dati. Hindi iyon ang iyong edad na nagsasalita. Iyon ay isang babala mula sa iyong mga artery. Nakita mo, pagkatapos ng 60, natural na bumababa ang produksyon ng nitric oxide sa iyong katawan. Ang molekula na responsable sa pag-relax at pagbubukas ng mga daluyan ng dugo. Kung wala ito, hindi makakarating ng mahusay ang iyong dugo sa iyong pelvis. Nangangahulugan iyon ng mas mahinang mga erection, mas mabagal na paggaling, at isang nakakadismayang pakiramdam ng pagkakakonekta. At ang pinakamasama, karamihan sa mga lalaki ay tinatanggap ito bilang kanilang bagong normal. Hindi na pagtatanto na ang kanilang mga artery
ay humihingi lamang ng tulong. Naaalala ko ang isang pasyente, si Robert, na nagsabi sa akin na wala siyang matigas na erection sa loob ng mahigit na buwan. Inakala niya na ito ay mababang testosterone, ngunit maayos ang kanyang mga lab test. Ang problema, mahinang sirkulasyon sa pelvis. Sa loob ng 2 linggo ng pagbabago ng kanyang almusal at pag-target sa produksyon ng nitric oxide, nagsimulang maramdaman ni Robert ang pagbabalik ng init sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa 3 linggo, iniulat niya ang paggising na may mga erection na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Kaya, hindi sumuko ang iyong katawan. Naghihintay lang ito ng dahilan para lumaban muli. At ang daloy ng dugo, lalo na sa rehiyon ng pelvic, ay isa sa mga pinakamadaling ayusin na problema na kinakaharap ng mga lalaki. Hindi mo kailangang sumuko sa paghina. Kailangan mong ibalik kung ano ang dahan-dahang nawala sa paglipas ng panahon. Ang kakayahang mag-circulate ng dugo ng malaya, ganap at natural. At may isang particular na pagkain na ginagawa iyon sa pamamagitan ng pagkilos tulad ng sariling vasodilator ng kalikasan. Pinapalakas nito ang nitric oxide, pinapalambot ang mga naninigas na artery, at ibinabalik ang lakas sa iyong mga umaga. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito at kung gaano kabilis nito maaring simulan na baguhin ang iyong nararamdaman. Ako si Dr. Rowena Bautista at nakatulong na ako sa libu-libong lalaking lampas 60 nang una akong nagsimulang mag-specialize sa kalusugan ng mga lalaki mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Hindi ko pa lubos na nauunawaan kung gaano kalawak at tahimik na nak-devastate ang isyong ito. Ang mga lalaki ay papasok sa aking opisina na bigo. Baluktot ang mga balikat, nakayuko ang mga mata. Hindi dahil sila ay may sakit, kundi dahil pakiramdam nila ay unti-unti silang nawawala. Ang kanilang mga salita ay laging pareho. Hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. At halos sa bawat pagkakataon, ang problema ay nag-ugat sa isang bagay na mas malalim kaysa sa testosterone o libido. Ito ay circulation. Ang dugo ay hindi nakakarating sa mga lugar na dati nitong nararating. Ang enerhiya ay naharangan. Ang kislap ay nawala. Nagkaroon ako ng pribilehiyong gamutin ang libo-libong lalaki na lampas 60 at masasabi ko ito sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka lampas sa tulong. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 70s, kahit 80s, na naibalik ang kanilang sigla, lakas, at kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang ginagawa, unang-una sa umaga. Hindi sa pamamagitan ng mga gamot, hindi sa mga mapanganib na operasyon, kundi sa pamamagitan ng nakatarget na nutrisyon at natural na mga tool na gumagana kasama ang katawan. Hindi laban dito, at hindi ako nagsasalita tungkol sa mga hindi napatunayang teorya o mga uso sa internet. Nagsasalita ako tungkol sa mga pagkaing sinusuportahan ng klinikal na pag-aaral na nagpapabuti ng daloy ng dugo, sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide, at nagpapalusog sa mga daluyan na nagbibigay lakas sa iyong enerhiya at mga ereksyon. Nakita ko ang mga lalaki na mula sa pagiging walang pag-asa ay naging puno ng pag-asa. Madalas sa loob lamang ng ilang linggo, sa pamamagitan lamang ng paglalapat ng tamang mga estratehiya. Kapag nagsasalita ako sa iyo sa mga video na ito, hindi lang ako nagsasalita bilang isang doktor. Nagsasalita ako bilang isang tao na nakasama ang libu-libong iba pa. Nakinig ako sa kanilang mga kwento. Nasaksihan ko ang kanilang pagkadismaya. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang kanilang pagbabago kapag nagpasya silang bawiin ang kontrol, isang pagpipilian sa isang pagkakataon. At narito ang nakapagpapatibay na bahagi. Ang solusyon ay hindi komplikado. Nagsisimula ito sa isang simpleng berdeng pagkain. Isang bagay na nilalagpasan ng karamihan sa mga lalaki
sa grocery store nang hindi iniisip. Ngunit ang pagkaing ito ay nagtataglay ng susi sa muling pagtatayo ng daloy ng dugo sa pelvis at pagbabalik ng uri ng enerhiya na akala mo ay matagal nang nawala. Sa katunayan, kapag ang isang pagkaing ito ay kinain sa tamang paraan, sa tamang oras, pinapagana nito ang isang natural na proseso sa loob ng iyong katawan na kahit ang ilang mga gamot ay hindi kayang tumbasan. Kaya, ano ito? At paano mo ito gagamitin para sa maximum na epekto? Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo, hakbang-hakbang. 4. Spinach. Ang natural na nitric oxide booster na nagtatarget sa iyong pelvis. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na tunay kong nakita ang epekto ng spinach. Hindi sa papel, hindi sa isang pag-aaral, kundi sa totoong buhay ng isang lalaki na halos sumuko na. Ang pangalan niya ay Harold. Siya ay 67 magalang, mahinahon magsalita, ngunit makikita mo ito sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay talunan siya. Sabi niya sa akin, "Doc, gumigising ako at parang walang nangyayari sa ibaba. Parang disconnected ako sa sarili ko." Hindi siya nasasaktan, ngunit may kulang siyang mahalaga. Isang bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Layunin, kahit na kagalakan. Pinag-usapan namin ang kanyang dieta. Tulad ng karamihan sa mga lalaki, ang kanyang almusal ay karaniwan. Toast, marahil kaunting jam, minsan kape na may asukal. Simple, ngunit hindi nakakatulong. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa snatch, hindi bilang isang side dish o palamuti, kundi bilang isang makapangyarihang pinagmumulan ng dietary nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. At ang isang molekulang iyon, ang nitric oxide, ang siyang spark sa likod ng pag-relax ng daluyan ng dugo at malusog na sirkulasyon. Kung wala ito, hindi matatanggap ng iyong pelvic region ang daloy na kailangan nito para sa enerhiya o malakas na mga erection. Ngunit sa pamamagitan nito, lahat ay maaring magbago. Ang spinach ay naglalaman ng mas maraming nitrates bawat serving kaysa sa halos anumang ibang gulay. Isang dakok sa umaga, hinalo sa isang smoothie o ginisa sa kaunting olive oil ay nagsisimula ng isang proseso sa iyong katawan na direktang nagtatarget sa mga artery na patungo sa iyong singit. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay natural, walang crash, walang synthetic chemicals, kundi ang iyong katawan lang na ginagawa ang idinisenyo nitong gawin kapag binigyan ng tamang panggatong. Hiniling ko kay Harold na subukan ito tuwing umaga sa loob ng 2 linggo. 2 tasa lang na hinalo sa kanyang almusal. Nang bumalik siya, nagbago ang kanyang buong presensya. Hindi ito mahikan, sabi niya. Ngunit may nararamdaman akong buhay muli. Mas mainit, mas malakas. Iyon ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng nitric oxide. Gumagalaw ang iyong dugo, bumabalik ang iyong enerhiya, at tahimik na sumusunod ang iyong kumpiyansa. Ang spinach ay hindi lamang para sa mga maskuladong cartoon o salad, para sa mga lalaking lampas 60. Ito ay gamot, ito ay abot kaya, ito ay madaling makuha, at gumagana ito kasama ang iyong katawan, hindi laban dito, kapag kinain sa umaga. Ang mga epekto nito ay sumasapit sa kasagsagan nito kapag karaniwang bumababa ang iyong sirkulasyon na nagbibigay sa iyo ng kinakailangang pag-agos ng dugong mayaman sa oxygen. Eksakto kung saan mo ito pinakagusto. Ngunit hindi nag-iisa ang spinach. Sa katunayan, kapag ipinares mo ito sa isang creamy, probiotic-rich na pagkain sa almusal, maaaring doblehin ang mga epekto nito na sumusuporta sa iyong bituka, nagpapakalma sa pamamaga, at nagpapalakas ng iyong sirkulasyon sa mga paraan na higit pa sa kayang gawin ng spinach ng mag-isa. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pagkaing yun. 5.
totoong mga lalaki, totoong resulta, ang kwento ni Harold. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pagdinig ng isang tunay na kwento mula sa isang tunay na lalaki, lalo na kapag ang kwentong yon ay katulad ng sayo. Si Harold ay hindi isang fitness buff o isang health guru. Siya ay isang retiradong mekaniko. Sa 16 na taong gulang, ipinagmamalaki ang kanyang pamilya at tahimik na nalulungkot sa paraan ng pagbabago ng kanyang katawan. Nang una siyang umupo sa tapat ko, hindi siya naghahanap ng himala. Gusto lang niyang maramdaman muli ang kanyang sarili. Sabi niya, "Doc, hindi ako humihiling na maging 25 ulit. Ayoko lang maramdaman na 80 na ako." Ang inilarawan ni Harold ay isang bagay na madalas kong marinig. Pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, na parang hinihila ang kanyang mga binti. Ngunit higit pa riyan, nawala sa kanya ang natural at banayad na mga senyales ng sigla mga ereksyon sa umaga, init sa paligid ng pelvis, ang pagnanais na manatiling aktibo. Bumaba ng kaunti ang kanyang boses nang sinabi niyang, "Pakiramdam ko ay nagsasara na ang lahat doon sa ibaba." Tinanong ko siya tungkol sa kanyang routine sa umaga. At syempre, pareho ito sa napakaraming lalaki. Toast, kape, marahil kaunting prutas sa isang magandang araw. Ipinakilala ko sa kanya ang ideya ng paggamit ng pagkain bilang paraan upang maibalik ang daloy ng dugo, hindi lamang para sa kanyang puso, kundi para rin sa kanyang pelvis. Ipinaliwanag ko kung paano makakatulong ang spinach, kung paano nito pinapakain ang nitric oxide pathway, kung paano nito binubuksan ang mismong mga artery na responsable para sa mga pakiramdam na akala niya ay nawala na. Siya ay may pag-aalinlangan, ngunit handang subukan. 2 tasa ng spinach na hinalo sa kanyang breakfast smoothie araw-araw, walang ibang nagbago. Nang bumalik siya pagkatapos ng 3 linggo, mayroon siyang maliit na ngiti na wala siya dati. "Doc," sabi niya, "mas magaan ang pakiramdam ng aking mga binti. Mas mahimbing ang tulog ko at ayokong mag-overshare. Pero ang mga umaga ay parang dati na ulit." Hindi siya nagyayabang. Siya ay nakahinga ng maluwag. Mayroong dignidad na nagmumula sa pakiramdam na bumabalik sa normal ang iyong katawan. Iyon ang gusto ko para sa bawat lalaking kausap ko. Hindi perfection, hindi kabataan, kundi ang tahimik na kumpiyansa ng pagkaalam na ang iyong dugo ay dumadaloy sa paraang dapat, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga. At narito ang katotohanan. Ang kwento ni Harold ay hindi natatangi. Dahil kapag idinagdag mo ang isang partikular na pagkain sa spinach na yon, isa na direktang gumagana sa iyong bituka. Pinalalakas nito ang lahat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay nagsimulang magtulungan ang iyong bituka at ang iyong sirkulasyon. 6. Malinaw ang agham. Mabilis na nagbubukas ng mga artery ang spinach. Kahit na gustong-gusto kong makarinig ng mga kwentong tulad ng kay Harold, alam ko na ang ilan sa inyo ay gusto ng higit pa sa mga personal na karanasan. Gusto ninyo ng patunay at iginagalang ko iyon. Ang magandang balita ay sinusuportahan ng aghamang lahat ng ibinahagi ko sa ngayon. Ang spinach ay hindi lamang isang malusog na pagkain sa isang malabong kahulugan. Mayroon itong nasusukat at makapangyarihang epekto sa iyong mga daluyan ng dugo. Mga epekto na lumalabas sa real time sa loob ng iyong katawan. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari kapag kumakain ka ng spinach, lalo na sa umaga. Sa loob ng mga madilim na berdeng dahon na yon ay may mataas na antas ng dietary nitrates. Kapag nginuya at tinunaw mo ang spinach, nagsisimula ang iyong katawan ng isang kamanghamanghang proseso. Ginagawa nitong mga nitrates ang nitrites at pagkatapos ay nitric oxide. Ito ang molekula
na responsable sa pag-relax at pagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo. At ito mismo ang proseso na ginagawang posible ang mga erection. Kung walang sapat na nitric oxide, hindi mapupuno ng dugo ang mga silid ng iyong ari at magdurusa ang performance. Ganoon kasimple. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of the American Heart Association, maaaring mapabuti ng spinach ang isang bagay na tinatawag na flow-mediated dilation. Iyan ay isang magarbong termino para sa kung gaano kahusay lumawak ang iyong mga artery kapag kailangan nila. Sa pag-aaral, ang mga kalahok na kumonsumo ng spinach ay nakakita ng mga pagpapabuti sa presyon ng dugo at flexibility ng artery sa loob ng ilang oras, hindi araw. Oras, isipin mo yon. Isang serving ng spinach sa umaga ay maaaring magsimulang bawasan ang paninigas sa iyong mga artery bago magtanghalian. Ito ay tulad ng pagbibigay sa iyong mga daluyan ng dugo ng isang morning tune-up upang handa silang gumanap. Kung ikaw man ay maglalakad, makikipaglaro sa mga apo, o umaasa para sa kaunting intimacy mamaya sa araw, ang pinakahumanga sa akin sa data ay kung gaano partikular na naaapektuhan ng spinach ang mga pelvic artery. Ang parehong mga daluyan na responsable para sa performance at sensitivity ng mga lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit ang spinach ay isang natatanging pagkain para sa mga lalaking lampas 60. Hindi lang ito nakakatulong sa iyong puso. Tinatarget nito ang mga lugar kung saan pinakamatindi ang tama ng pagtanda. May mga pasyente akong nagsabi na naramdaman nila ang pagkakaiba pagkatapos lamang ng ilang araw. Hindi naman dramatiko, ngunit kapansin-pansin, kaunting init sa umaga, mas kaunting kabigatan, isang kislap ng enerhiya na wala doon sa loob ng maraming taon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mas epektibo ang spinach kapag kinain mo ito sa isang napaka-espesipikong oras ng araw? Ang timing ay maaaring gawing transformative ang isang pagkaing nakakatulong. At sa susunod na ilang sandali, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang mga umaga ang iyong pinakamakapangyarihang window para sa pagbabago. Bakit umaga ang pinakamagandang oras para sa spinach? Nang sinimulan kong irekomenda ang spinach sa aking mga matatandang pasyenteng lalaki, marami ang nagtanong ng parehong tanong. Mahalaga ba kung kailan ko ito kinakain? At ang sagot ko ay palaging, oo, mas mahalaga ito kaysa sa iniisip mo. Ang timing ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng isang bagay na gumagana ng kaunti at isang bagay na gumagana ng malakas. At pagdating sa spinach, umaga ang iyong ginintuang bintana. Narito kung bakit. Pagkagising mo, ang iyong katawan ay nasa isang reset state. Nag-ayuno ka sa buong gabi. Nagbabago ang iyong mga hormone at ang iyong mga daluyan ng dugo ay nasa kanilang pinaka-vulnerableng estado. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga antas ng nitric oxide, ang mismong compound na nagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo at nagpapalakas ng sirkulasyon, ay nasa pinakamababa nito unang-una sa umaga. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki na lampas sectional ang naglalarawan ng pakiramdam na malamig, naninigas, o matamlay pagkatapos gumising. Hindi lang ito tungkol sa kung paano ka natulog. Ito ay ang iyo-iyong kimika na humihingi ng tulong. Dito nagiging kaalyado mo ang spinach. Kapag kinain sa umaga, inihahatid ng spinach ang mataas na nilalaman nitong nitrate kung kailan ito pinakakailangan ng iyong katawan. Ang mga nitrate ay nagsisimulang mag-convert sa nitric oxide sa loob ng ilang oras. Ibig sabihin, pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, bumubukas na ang iyong mga daluyan ng dugo, bumibilis ang iyong sirkulasyon, at sa wakas ay natatanggap ng iyong pelvis
ang dugong mayaman sa oxygen na kailangan nito. Naaalala ko ang isang pasyente, si Martin, na sinubukan ng spinach, ngunit laging kinakain ito sa hapunan. Nakita niya ang bahagyang mga resulta, ngunit walang nagbago sa buhay. Nang iminungkahi kong ilipat ito sa almusal, isang smoothie o ginisa kasama ng itlog, nagbago ang lahat. Para bang may nag-flip ng switch. Sabi niya sa akin, tumigil na akong makaramdam ng bigat sa umaga. Gusto ko nang gumalaw ulit. At narito ang isa pang pangunahing dahilan para kumain ng spinach ng maaga. Ang natitirang bahagi ng iyong araw ay nakikinabang. Kapag bumuti ang iyong sirkulasyon sa umaga, dala mo ang boost na yon sa lahat ng iba pa. Musika, ang iyong paglalakad, iyong trabaho, iyong enerhiya, kahit ang iyong mood. Sa halip na gugulin ang araw sa pagbawi mula sa paninigas o pagkapagod, nauunahan ito ng iyong katawan. Hindi ka na naghahabol. Ikaw na ang nangunguna. Kaya, kung kumakain ka ng spinach at nagtataka kung bakit hindi kasing lakas nang inaasahan mo ang mga resulta, maaaring hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong kinakain, kundi kung kailan mo ito kinakain. Ngunit dito pa ito nagiging mas maganda. Dahil kapag isinama mo ang spinach sa tamang pagkaing sumusuporta sa bituka, hindi mo lang pinapabuti ang timing, pinapalakas mo rin ang absorption, production ng nitric oxide at sirkulasyon ng sabay-sabay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang creamy breakfast food na yon at kung bakit maaaring ito ang nawawalang piraso na matagal mo nang hinahanap. 8. Magdagdag ng suporta sa bituka. Greek yogurt at berries para sa mas malakas na resulta. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan ko na ang susi sa mas mahusay na sirkulasyon ay hindi lamang matatagpuan sa mga artery. Nagsisimula ito sa iyong bituka. Karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay hindi napapansin ang koneksyon na ito. Iniisip nila na ang kalusugan ng bituka ay tungkol lamang sa panunaw o pag-iwas sa discomfort. Ngunit ang totoo, ang iyong bituka ay isang command center na nakaka-impluwensya sa daloy ng dugo, enerhiya, at maging sa erectile performance. Kapag ang iyong bituka ay may pamamaga o wala sa balanse, nagpapadala ito ng mga senyales sa buong katawan mo na nagpapahigpit sa mga daluyan ng dugo at nagpapabagal sa sirkulasyon, lalo na sa sensitibong pelvic area. Dito pumapasok ang Greek yogurt. Hindi lamang ito isang staple sa almusal. Ito ay isang makapangyarihang tool para sa pagpapanumbalik ng balanse sa iyong bituka. Puno ng mga live probiotics. Ang Greek yogurt ay tumutulong na bawasan ang mababang antas ng pamamaga sa iyong digestive system na nagpapahintulot sa iyong katawan na mas mahusay na iproseso ang mga sustansya tulad ng mga nitrates mula sa spinach. Kapag ang iyong bituka ay kalmado at gumagana ng maayos, ang produksyon ng nitric oxide ay nakakakuha ng kapansin-pansing boost. Nakita ko ang mga lalaki na nahihirapan sa matamlay na sirkulasyon na biglang nakaranas ng panibagong init at enerhiya sa pamamagitan lamang ng pagpapares ng spinach sa Greek yogurt. Ngunit iyon ay kalahati lamang ng equation. Kapag nagdagdag ka ng berries, blueberries, raspberries, o strawberries, nagpapakilala ka ng isa pang layer ng suporta. Ang mga makukulay na prutas na ito ay mayaman sa anthocyanins, mga compound na kilala sa pagprotekta sa nitric oxide mula sa mabilis na pagkasira. Tumutulong din sila na manatiling flexible ang mga daluyan ng dugo at mapabuti ang kanilang kakayahang maghatid ng oxygen kung saan ito pinakakailangan. At ang vitamina C sa mga berries ay nagsisilbing panangga na lalong nagpapanatili sa nitric oxide at nagpapahusay sa pagiging epektibo nito. Hindi ko malilimutan si Martin, isang 84 taong gulang na lalaki na lumapit sa akin na nagrereklamo ng pagkapagod sa hapon at mabibigat na binti. Sinabi ko sa kanya na palitan ang kanyang toast ng isang mangkok ng Greek yogurt
na may sariwang berries. Sa loob ng 2 linggo, naramdaman niyang mas matalas, mas gising, at sinabi sa akin, "Doc, nakakasabay na ulit ako sa mga apo ko. Hindi ko na kailangang umupo kada 10 minuto." Kapag pinagsama mo ang Greek yogurt, berries, at spinach, may isang kamangha-manghang nangyayari. Sinusuportahan ng iyong bituka ang iyong daloy ng dugo, nananatiling bukas ang iyong mga artery, at ang iyong enerhiya ay nararamdamang matatag sa buong araw. Ngunit may isa pang pagkain, makinis at berde, na nagdadala ng mga benepisyong ito sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng direktang pagpapakain sa mga artery at hormones na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na buhay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit ang creamy na prutas na ito ay kilala bilang nature's circulation catalyst. 9. Avocado at dark chocolate. Mga di inaasahang pampalakas sa umaga. Karamihan sa mga lalaking kausap ko ay nagugulat kapag sinasabi ko sa kanila na 2 sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, lalo na doon sa ibaba, ay avocado at dark chocolate. Karaniwan silang tumatawa at nagsasabing, "Naman, Doc, ang ibig mong sabihin ay guacamole at candy." Ngunit kapag ipinaliwanag ko ang agham sa likod ng mga ito, at higit sa lahat, kapag sinubukan na nila ito para sa kanilang sarili, ang tawang yon ay nagiging ibang bagay. Pagkagulat, at madalas ay ginhawa. Magsimula tayo sa avocado. Ang makinis na berdeng prutas na ito ay puno ng mga heart-healthy monounsaturated fats at potassium, 2 sustansya na direktang nakakaimpluwensya sa flexibility ng iyong mga artery. Kapag ang mga daluyan ng dugo ay naninigas, na madalas mangyari sa pagtanda, mas nahihirapan ang dugo na makarating sa ibabang bahagi ng katawan, particular sa pelvic area. Tumutulong ang avocado na manatiling malambot at tumutugon ang mga daluyan na iyon. Iyon ay mahalaga para sa pagkamit at pagpapanatili ng malusog na mga erection. Meron akong pasyente, si Frank, na inakala na walang kabuluhan ang pagdaragdag ng kalahating avocado sa almusal. Nagbiro siya na ito ay overpriced na guacamole lamang. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo ng pagpapahid nito sa whole grain toast na may kaunting lemon, bumalik siya at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang nasa berdeng bagay na yon, pero mas madali na akong maglakad at mas matigas akong gumising." Ngayon, pag-usapan natin ang dark chocolate. Hindi ko tinutukoy ang mga candy bar na puno ng asukal sa checkout line. Tinutukoy ko ang 70% o mas mataas na cacao dark chocolate. Ilang maliliit na parisukat lamang sa umaga ay maaaring maghatid ng potent flavonols, mga plant compound na nagpapataas ng nitric oxide at nagpapabuti sa performance ng daluyan ng dugo. Isang lalaki, si William, ang nagsabi sa akin na dati ay parang natigil sa unang gear ang kanyang dugo tuwing umaga. Iminungkahi kong magdagdag siya ng 2 parisukat ng dark chocolate sa kanyang routine sa kape sa loob ng 1 linggo. Sabi niya, "Hindi ko na nararamdamang natigil ako. Gumagalaw na ulit ang mga bagay-bagay." Sa bawat kahulugan, parehong ang avocado at dark chocolate ay hindi lamang sumusuporta sa mas mahusay na daloy ng dugo, kundi ginagawa ring mas epektibo ang natitirang bahagi ng iyong nutrisyon sa umaga. Ang malusog na taba sa avocado ay tumutulong sa iyo na maabsorb ang mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E, at K. Lahat ay kritikal para sa kalusugan ng vascular, at ang mga antioxidants sa dark chocolate ay nagpoprotekta sa nitric oxide mula sa pagkasira, na tumutulong sa iyo na mapanatili ang mga epekto nito ng mas matagal. At narito ang pinakamagandang bahagi. Kapag pinagsama mo ang mga pagkaing ito sa spinach, berries, at Greek yogurt, lumilikha ka ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa isang malusog na almusal lamang.
Lumilikha ka ng synergy. Ngunit meron pa ring isang huling sangkap na nag-uugnay sa lahat. Isang sinaunang pulang prutas na may royal roots na nagbubukas ng sirkulasyon na walang katulad. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng pomegranate. 10. Ang Royal Circulation Booster. Pomegranate Juice. Laging fascinate sa akin ang pomegranate. Bago pa man tayo magkaroon ng mga laboratorio at clinical trials, ang ruby red na prutas na ito ay iginagalang na ng mga sinaunang hari para sa kapangyarihan nitong ibalik ang sigla at lakas. At ngayon, kinukumpirma ng modernong agham kung ano ang tila likas nilang nalalaman. Ang pomegranate o pomane ay isa sa mga pinaka-potent na pampalakas ng sirkulasyon na matatagpuan sa kalikasan, lalo na para sa mga lalaking lampas, senta, na nararamdaman ang dahan-dahang pagkawala ng kanilang kislap. Ang prutas na ito ay may potensyal na ibalik ito. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Edward, isang retiradong guro sa kanyang huling 60s. Sinabi niya sa akin na ang kanyang mga kamay at paa ay laging malamig. Ang kanyang enerhiya ay patagpagsapit ng kalagitnaan ng umaga. At ang intimacy ay parang isang bagay mula sa ibang buhay. Hindi siya humihingi ng himala, kundi isang pagkakataon na maramdamang present muli sa kanyang katawan. Iminungkahi kong subukan niya ang 4 na onsa ng purong pomegranate juice tuwing umaga. Iyon lang, walang tableta, walang komplikadong protocol, isang maliit na baso lamang ng sinaunang prutas na ito sa loob ng 3 linggo. Bumalik siyang mas masigla, mainit na ang kanyang mga kamay, mas malinaw ang kanyang mga mata, at may tahimik ng ngiti. Sinabi niya sa akin, "Doc, mas buhay ang pakiramdam ko kahit sa mga lugar na akala ko ay nagsara na." Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng pomegranate ay hindi lamang isang compound, kundi isang makapangyarihang kombinasyon ng polyphenols, ellagitannins, at anthocyanins. Ang mga sustansyang ito ay nag-i-stimulate ng produksyon ng nitric oxide. Pinoprotektahan ito mula sa pagkasira at tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan mo, lalo na sa pelvic region. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaaring mapataas ng pomegranate ang diameter at daloy ng daluyan ng dugo sa loob lamang ng 30 minuto. At kapag regular na kinokonsumo, hindi lamang ito nag-aalok ng pansamantalang ginhawa, kundi sinasanay din nito ang iyong mga artery na manatiling bukas at matatag sa paglipas ng panahon kapag isinama sa iba pang 4 na morning power foods: spinach, Greek yogurt na may berries, avocado, at dark chocolate. Ang pomegranate ay nagsisilbing multiplier. Pinahuhusay ng mga polyphenol sa juice ang nutrient absorption. Pinoprotektahan ang nitric oxide mula sa oxidative stress at gumagana ng naaayon sa natural na ritmo ng iyong katawan upang suportahan ang pangmatagalang enerhiya, malakas na sirkulasyon, at mas mahusay na kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa mga uso o mabilisang solusyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang simpleng ritual sa umaga na nagpapanumbalik ng daloy ng dugo mula sa loob palabas. Hindi lamang sa iyong puso, kundi sa bahagi mo na nais pa ring makaramdam ng lakas, koneksyon, at ganap na buhay. At kapag pinagsama mo ang 5 pagkaing ito sa isang routine, isang pambihirang bagay ang nagsisimulang mangyari. Sa katunayan, ang huling pagbabago ay hindi lamang pisikal, ito ay emotional din. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano mismo ang hitsura niyan at kung paano ka makakapagsimula bukas. Konklusyon: isang routine, 5 pagkain, at isang bagong simula. Ginugol ko ang mga dekada sa pakikipag-upo sa mga lalaking tulad mo. Mga lalaking pakiramdam ay tahimik na nawawala ang kanilang katawan, na inakala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na, at paulit-ulit na sinabihan na ito ay bahagi lamang ng pagtanda.
Ngunit narito ako upang sabihin sa'yo, hindi kailangang maging ganoon. Mayroon kang mas maraming kontrol kaysa sa iyong iniisip. At nagsisimula ito hindi sa isang reseta, kundi sa iyong plato. Bawat isa sa 5 pagkaing pinag-usapan natin ngayon, spinach, Greek yogurt na may berries, avocado, dark chocolate, at pomegranate juice ay nagtutulungan na parang isang team. Ang spinach ang nagsisimula ng nitric oxide. Ang Greek yogurt at berries ay nagpapatibay sa iyong bituka at pinoprotektahan ang nitric oxide na yon. Pinapanatili ng avocado na flexible ang iyong mga artery at mas mahusay na naa-absorb ang mga sustansya. Pinapalakas ng dark chocolate ang daloy ng dugo at pinapanatili itong matatag. At ang pomegranate, iniuugnay nito ang lahat na nagbibigay sa iyo ng parehong agaran at pangmatagalang suporta sa sirkulasyon. Hindi ito hula-hula, hindi ito hype. Ito ang nakita kong gumana ng paulit-ulit para sa mga lalaking lampas, 600, na nagpasya na hindi pa sila tapos mabuhay, hindi pa tapos magmahal, at hindi pa tapos maramdaman ang kanilang sarili. Nakita ko ang mga lalaki na naibalik ang enerhiya, gumising na may lakas muli, at bumalik sa uri ng tahimik na kumpiyansa na ginagawang sulit ang buhay. Ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa isang pagkain bukas, bumuo mula roon. Hindi ka naghahabol ng perpeksyon. Nagtatayo ka ng momentum, isang kain, isang umaga, isang tunay na pagkakataon upang bawiin ang kontrol. Dahil kapag binigyan mo ang iyong katawan ng kailangan nito, lalabas ito para sa iyo na mas malakas, mas matatag, at mas buhay kaysa sa iyong inaakala. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagpatigil sa iyo at nag-isip, ako yan. Kung gayon, gawin mo akong isang pabor. Pindutin ang like button upang maabot ng mensaheng ito ang mas maraming lalaki na tahimik na nahihirapan at naghahanap ng mga sagot. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, isang ama, isang taong maaaring nagdurusa ng tahimik at hindi alam kung saan magsisimula. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin sa isang maliit na gawa. At gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa 5 pagkaing ito ang sisimulan mo o nasubukan mo na ba ang ilan sa mga ito. Ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin ang unang hakbang tungo sa paggaling. Kung naniniwala ka sa uri ng tunay at tapat na payo sa kalusugan na ibinabahagi namin dito at nais mong suportahan ang misyon na ito. Isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Bawat kontribusyon ay tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming nilalaman para sa mga lalaking pinakanangangailangan nito. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkasama tayo rito. Isang hakbang, isang umaga, isang pagbabago sa isang pagkakataon.